So kahapon mga kababayan, kumalat po yung balitang binebenta na raw ni Duterte yung kanyang bahay at lupa sa Davao City. Pero bago yan, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong balitang ito. Nakumpirma na si Alice Guo po ay Chinese citizen at hindi po siya talaga Pilipino. At tinanggal po yung pagka-mayorship niya. No? So hindi ko lang alam kung yung mga desisyon niya at mga dokumentong pinirmahan niya nung mayor pa siya, valid no or invalid na ngayon kasi hindi pala siya talaga dapat naging mayor. So, kung maalala nyo, si Alice Guo ay nakakuha ng sandamakmak na simpatya mula sa mga DDS. Pinagtanggol pa ng mga DDS si Alice Guo. Sinasabi, hindi daw spy, Pilipino daw, bla bla bla. No? Pero ngayon, napatunayan po ng korte na si Alice Guo po ay hindi po talaga Pilipino. Chinese po pala talaga. Yan po yung ginagawa nila, no? Pinapapasok nila ang kanilang mga citizen, sinasabing mga spy, no? Sabi ng mga eksperto, para ma-penetrate po ang ating political arena at nang makontrol po nila ang ating bansa. So kung nagkataon, kung hindi po na-booking, baka naging presidente pa yan si Alice Guo. At alam niyo na, ang magiging desisyon niyan, pabor na pabor sa China. Meron na nga po tayong nakikita sa Senate na sa tingin ko po, mga pabor po talaga sa China or talagang Chinese in my opinion. So mga kababayan, yan po, napakahalagang development po niyan. Matuto na po tayo, huwag po tayong boboto ng ipagkakanulo ang ating bansa, no, sa bansang umaagaw ng ating mga teritoryo. Sinisira naman nila ang bansa natin Pasugalan, illegal na gamot, at kung ano-ano pa, no, mga krimen. Paano nila ito nagawa? Dahil nakakuha sila ng mga dokumento para sabihin sila Pilipino, pero hindi pala talaga dapat silang nakakuha. Bakit nila nakuha yon? Dahil nanuhol sila ng mga politikong tiwali dito sa bansa natin. Kaya kailangan sa 2028, ang iboboto po natin ay yung matitinong kandidato. So going back, binibenta na raw ni Duterte yung kanyang bahay at lupa sa Davao City. Ito po yung masasabi ko dyan. Hindi ko po alam kung yan ay drama na naman or paandar, no, para makakuha ng simpatya sa mga Pilipino. Kasi mga kababayan, ilang beses na po ba tayong kumbaga binetray, no, yung tiwala natin ng mga DDS, ng kampo nila, ng mga Duterte. Una, sabi nila noon, nire-raid daw yung bahay ni Duterte. Pinakalat yan ng mga vloggers nila, ang daming taong nagalit kasi sumusuporta kay Duterte. Pero anong totoo? Hindi naman po pala nire-raid, wala naman palang ganun. Kung ano-anong murang inabot ni General Torre dahil sa kasinungalingang yon. Fake news. Nire-raid daw ang bahay ni Duterte. Wala namang raid. Yung iba pa nga, ang sinasabi nila, tataniman daw ng armas, ng ebidensya, ng illegal na gamot, pero wala namang pong raid na nangyari. So, ang lala, hindi po ba? Nagkukos ng gulo, animosity, dahil gumagawa sila ng kasinungalingan. Pangalawa, anong sabi? May nagpakalat pa ng balita na i-raid daw yung bahay ni Pulong. Pero wala rin namang nangyaring raid. Hindi totoo, kasinungalingan. Pangatlo, ang sabi, aarestuhin daw si Baste. Ang daming galit na galit noon. Protect the Dutertes, kung ano-anong murang inabot ni PBBM ng admin ni General Torre. Dahil sa mga kasinungalingan nila, ginagalit lang nila ang kanilang mga supporters. Nagtipon-tipon sa bahay, pinalibutan, pero wala namang raid. Walang pag-arestong nangyari kay Baste. Tapos ngayon, eto, ibebenta daw. So ako, kahit ano pang sabihin nila kung bakit nila gustong ibenta yan, ano man ang reason, ayoko na pong pakinggan. Ibabahagi ko sana sa inyo yung reason ni Hanilet kung bakit daw niya ibinebenta yan. Pero wag na lang. Kasi para po sa akin, ayoko nang maniwala. Ang hirap na pong maniwala. Sa tingin ko, in my opinion, ginagawa lang nila ito para magdrama na naman. Para magpakita na naman na sila'y kawawa, api, at malungkot. Para makakuha na naman simpatya sa mga tao. Yun na po ang trato ko dyan. Mahirap na pong paniwalaan. Kasi para silang the boy who cried wolf. Ilang beses nilang niloko yung mga tao para makakuha sila ng simpatya. Pero yung mga sinasabi nila, hindi naman pala totoo. No? Yun po yung opinion ko dyan. Kaya ang hirap na pong maniwala sa mga ganyang paandar. Kahit ano pang sabihin nila siguro, hindi ko napapaniwalaan. Na kesyo ganito, kesyo ganyan. Kasi unang sa lahat, bakit ka magdidesisyon na ibenta yung bahay na yan? No? Kung desisyon lang yan ni Hanilet, hindi ba dapat ang magdidesisyon yan ay si Duterte at yung mga anak niya at yung naunang asawa, yung totoong asawa, hindi po ba? So, para po sa akin, mahirap paniwalaan,
ayokong paniwalaan dahil isa na naman siguro itong bluff para makakuha ng simpatya at suporta sa mga tao. Makita mo yan, yung mga tao, baka magtipon-tipon na naman. Natural, magagalit na naman sila sa gobyerno kay PBBM dahil sa ganan, di ba? So ako po, ayoko maniwala. Ewan ko lang po sa inyo, kahit ano pang reason nila dyan, bahala sila, pero mahirap na pong paniwalaan. So yun lamang po mga kababayan ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kayo po, ano pong masasabi nyo dito sa balitang ito na ibinebenta na daw ang bahay, lumang bahay ni Duterte? I think naman kahit ibenta nilang multiple houses nila, I'm sure hindi naman po sila maghihirap ng kagaya ng maraming Pilipino na wala ni isang bahay or nangungupahan pa lamang or nangungupahan lamang So kung sino ba talaga ang dapat bigyan natin dito ng simpatya at kaawaan, yung mga kapwa natin Pilipino na ordinaryong nakikipaglaban araw-araw para manatiling buhay, manatiling maayos ang kalagayan ng pamilya, no? Huwag tayo magbigay ng simpatya or suporta or awa sa mga multi-billionaire or sandamakmak ang yaman. Tapos nagpapanggap lang na simple, no? Yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Sana po yung makapag-komento kayo at malike yung video natin. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.